Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Gusto ko pong pag-usapan natin ngayon itong ginawa nitong si Amy Marcos at itong si Senator Marcoleta. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today na tinatawag nilang Minority Report tungkol dito sa ginagawang Blue Ribbon Committee hearings. Alam nyo, itong ginawa ng dalawang senador na to, parang nakakabastos. Alam naman natin na meron tayong mga iba't ibang committee diyan sa Senado at kung ikaw ay na-assign sa isang committee, dapat lahat ng gagawin yung report, lahat ng gagawin yung mga pag-object or kung ano man yung mga dapat yung information na ibigay sa publiko, dapat idadaan nyo yan doon sa committee kung saan ginagawa yung mga pagdinig na yan, kung saan pinag-uusapan yung mga issues na yan. Pero itong ginawa ng dalawang ito, kakaiba talaga. Wala talagang ka-quality mga senador natin ngayon. Isipin nyo, itong si Marcoleta, isang abogado, at itong si Amy Marcos, matagal na rin naman senador ito, gagawa ng ganitong klaseng minority report, gagawa ng pagkahaba-habang report, na hindi man lang isinabmit kay Senator Ping Lacson na siyang namumuno ng Blue Ribbon Committee. Talagang bastusan na to. Ano ang pakinabang ng mamamayang Pilipino dito sa ganitong klaseng mga senador? Yung mismong rules nila, sariling rules ng Senado, hindi na ino-observe. Yung committee chairman, binabastos. Nanggaling na mismo yan sa salita ni Senate President Tito Soto na hindi tama yung ginawa nila. Masyado silang nagiging bastos. Hindi rin inayunan ng former Senator Franklin Drilon yung ginawa nilang dalawa. Wala daw talaga sa ayos, hindi in order. Well, hindi ginamit ni Senator Franklin Drilon yung salitang nambabastos. Pero of course, may karapatang gamitin niya ni Senator Ping Lacson kasi talagang nabastos siya rito. Siya ang committee head pagkatapos, siya ang committee chairman pagkatapos gagawa ng ganitong klaseng dokumento tungkol doon sa ginagawang pagdinig diyan sa Blue Ribbon Committee na hindi man lang isinabit sa kanya para magawa ng aksyon. At hindi na nga sila nakaantay nung sariling Blue Ribbon Committee report na dapat doon ilalagayan yung ginawa nilang, kung ano man yung ginawa nilang report na yan. Kabastusan po talaga. Alam nyo mga kapatid, mga kababayan, wala tayong pakinabang sa ginagawa ng mga senador na to. Sila mismo na mga senador ang nag-violate doon sa rules nila sa loob ng Senado. Anong klase mga senador to? At dito makikita mo, itong si Senator Marcoleta, naniniwala ako sa sinabi ni tama ang sinasabi ni Senator Ping Lacson na itong mga ito, sour graping talaga. Na itong mga ito talagang nambabastos lang at talagang wala silang magawang issue laban kay Senator Ping Lacson kundi ganito, sour graping. Totoo naman yan eh. Sa totoo lang, hindi makalimutan ni Senator Marcoleta kung paano siyang binutata ni Senator Ping Lacson nung una pa lang debate nila sa Senado. Ilang araw pa lang sila dyan, ilang session. Nabutata na ni Senator Ping Lacson itong abogado na naggagaling-galingan tungkol doon sa ang issue nila, yung sa impeachment ni Sara Duterte. Na 2 beses siyang binutata ni Senator Ping Lacson tungkol doon sa sinasabi niya na pwede daw mag-dismiss ng impeachment case itong Senado doon sa plenary na binutata ni Ping Lacson. Sinabi ni Ping Lacson, wala sa rules yan. Nung sinabi ni Ping Lacson yan, ang dinepensa ni Senator Marcoleta nasa suppletory daw. So, binutata na naman siya doon ni Senator Ping Lacson. Kahit daw sa suppletory, walang nakasulat na ganyan na pwedeng mag-motion to dismiss ang Senado para i-dismiss yung impeachment case na yan ni Sara Duterte. So, doon pa lang, hindi na makalimutan ni Marcoleta paano siyang inilampaso ni Senator Ping Lacson na isang abogado siya. At itong si Senator Ping Lacson ay isang chief PNP, isang general. Napakayabang kasi nitong si Marcoleta.
Yung ang dating niya dyan sa Senado, parang may intimidate niya yung mga senador dahil siya ay abogado. Ganun ang dating niya. Akala niya itong si Senator Ping Lacson, may intimidate niya na hindi nga nangyari. So mula nga nung nangyari yan, napansin ko na yan kay Senator Marcoleta. Hindi niya makalimutan yung pagkakapahiya niya diyan sa debate na yan. Na hindi niya nabukulan itong si Senator Ping Lacson, siya ang nabukulan. Yung pagyayabang niya, yung ang lakas-lakas ng dating niya dahil abogado siya, feeling niya, may intimidate niya yung mga tao dyan, hindi nangyari, siya nabukulan. Kaya hanggang ngayon, sarug raping pa siya. Lalo na nung matanggal. Lalo na nung matanggal siya as chairman ng Blue Ribbon Committee. Dalawa na ang kanyang ipinagmamarkuleta. Dalawa na ang kanyang pinagsasour raping. Yung debate na kung saan nilampaso siya ni Ping Lacson at ngayon naman itong huli yung natanggal siya na bilang chairman ng Blue Ribbon Committee na kung saan ibinabandera niya yung mailagay itong yung mag-asawang Diskaya sa Witness Protection Program na hindi rin siya pinagbigyan dahil binabraso niya nga. Ngayon, ini-issue niya na naman to. Isa yan sa mga minensyon niya rito sa press conference na ginawa ni Amy Marcos na wala sa batas yung hinihingi na restitution. Ang kulit-kulit talaga nun si Marcoleta. Hindi siya nakikinig sa explanation. In-explain na nga nung taga-DOJ na hindi naman talaga formally nag-submit ng application itong mga Diskaya. Bakit hindi mo pinag-submit formally itong mag-asawa para maging witness, para maging state witness? Dahil pag in-interview ba ng DOJ, kinakabahan ka? Baka kung ano ang maikwento ng mga yan, na para ikaw ang nag-aabogado sa kanila at baka may konsiderasyon, kinakabahan ka ba, Marcoleta? Kaya nung iniimbitahan na sa DOJ yan para gawin na nga yung mga dapat gawin para i-process yung kanilang pagiging witness sa pagiging state witness, hindi na sila tumalima. Dahil kinokontrol mo, ikaw ang sinusunod ng mag-asawa. Dahil nga baka may masabi itong mag-asawa doon sa DOJ. Ganun ba, Marcoleta? Kaya nung hinihingian na sila ng pinapupuntan sila diyan at pinagsasubmit ng mga formal document, hindi nila ginawa. Ikaw rin nag-advise ba niyan? Kinakabahan ka ba? Baka kung ano masabi ng mga yan? Nagtatanong kami. So ngayon, eto na naman siya. Na talagang yung dating nila ni Amy Marcos na akala mo napaka-tino napaka-formal ng kanilang approach. Pero wala naman nagtatanong sa kanila o meron bang magtatanong sa inyo? Sa totoo lang, naramdaman ko nakita ko doon sa mga reporters, parang napilitan lang sila umupo doon. Nung sabihin mo, wala ba kayo itatanong? Wala nagtanong. Kasi nahihiya sila kay Senator Ping Lacson na tama ang ginagawa at alam ng mga reporters, mali itong ginagawa nitong si Marcoleta at itong si Amy Marcos. Mali ito. Nakikita akong pagiging professional ng mga reporters. Nahihiya sila magtanong. At dito lumalabas na talaga nagsasarog raping itong si Marcoleta. Ngayon, inumpisahan na naman sa MYPS. So, ano mapaprofit natin doon? So, it is a little bit disappointing on my part kasi bakit daw nag-focus doon sa coordinates? Samantalang dati pa raw niya sinasabi yan. Nung ikaw ang chairman ng Blue Ribbon Committee, ang focus mo dyan ay para mailagay sa Witness Protection Program yung mag-asawa. At natural, yung tungkol sa coordinates, Marcoleta, huwag ka magbida-bida, natural lang yan na itanong mismo kay Secretary Bonoan. Dahil siya ang nagbigay sa Malacanang, siya ang nagbigay kay PBBM ng mga coordinates. Alangan namang hindi tanungin siya dyan. Ano ba pinagsasasabi mo na disappointed ka? Kung alam mo yan, bakit hindi ka nagbigay ng information? At natural lang yan pa nag-iimbestiga. Lahat talaga tatanungin mo. At yung taong concerned, yun ang tatanungin mo. In this case, si Secretary Bonoan at kailangan manggaling sa bibig niya kung bakit nagkaroon ng mga pagkakamali, kung sinedya man yan o hindi, yung tungkol sa coordinates, Marcoleta. the former USEC, Bernardo,
at nandun din si Yusek Trigib. I was expecting na sana doon Yeah, pagharapin. yeah. Trigib, as you have, Yusek Trigib denied it on the questioning of Senator Kiko. Sabi pa ni Senator Kiko, that's a general denial. Ang general denial is a negative pregnant, which means it is equivalent to admission. Nandun si Yusek Bernardo, so on questioning of Senator Kiko. So, ibig mo sabihin, nung dinideny mo, edi nagsisinungaling si Yusek Bernardo. I can say that, sabi niya. So, si Yusek Bernardo should have been allowed to explain. O, ginawa kang sinungaling, ano masasabi mo? Sana. Wala yun eh. Obviously, sour graping talaga. Hindi niya narinig, hindi siguro siya nakikinig doon sa sagot ni Yusek Bernardo. Ang klaro at direct to the point ang sagot ni Yusek Bernardo sa tanong na yan. Nung tanongin siya ni Senator Kiko. Ang sabi niya, naandi dito po yan sa aking sinumpaang salaysay at titindigan ko po yan. Ano bang gusto mo sagot doon, Marcoleta? Very clear, very concise at firm yung sagot nitong si Yusek Bernardo. Anong masama doon? Ano gusto mong ikwento pa ng tao? Nasa laysay niya na yan. Hindi ka ba nakinig nung nakaraang hearing? Ikunento niya ng detalyado yan. Hindi yan para ulitin na naman dyan ni Yusek Bernardo. Sinabi yan nung nakaraang hearing, nung tinanong siya tungkol dyan, detalyado. At yan ay nakasulat doon sa kanyang testimony. At pinanumpaan niya. Ano pinagsasasabi mo? Na hindi sinagot, na hindi pinagsagupa? Anong gusto mong gawin ng tao? Ang tibay-tibay nga ng sagot niya. Direct, very concise, at saka very firm ang sagot. Talaga namang sour graping ka, Marcoleta. Yun na nga, yung dalawang kasambahay, sila na rin ang sumasagot. Para sa dalawang kasambahay, wala rin na tutukan, wala rin na bunyag. Ayaw ko sanang magsalita ng makakasakit o makaka-offend sa aking mga kasamahan. Pero yun naman ang nakikita ng mga Pilipino. Nakikita naman natin na parang wala namang pagtutuunan nito. Nalulungkot tayo, binoboses ko lang, nakikita. Imbes na yung mga may kasalanan ay ang matakot. Ang mga nag-iingay pa ang sinisindak. Parang baliktad na eh. Hoy, Amy Marcos, walang sinisindak dito. Ano pinagsasabi mong sinisindak? Pero mukhang inaamin mo na talagang nag-iingay lang kayo. Ingay lang kayo, walang laman ang pinagsasabi nyo. Itong ginagawa nyo, Marcoleta at saka Amy Marcos, puro propaganda lang. Ingay, propaganda para sa mga DDS. Dahil yung mga matitino mag-isip, hindi naman maniniwala sa mga tirada nyo eh. Balik po tayo dun sa dalawang testigo na iniharap ng chairman ng Blue Ribbon na nakatakip ang kanilang muka, yung dalawang pinibini na di umano ay mga staff ng nagre-renta dun sa bahay na pag-aari ng isang tao. Meron ba kayong napansin doon nung ako'y nagtatanong sa kanilang dalawa? Sana po makapagtanong naman ako sa inyo. Meron ba kayong napansin nung tinatanong ko yung dalawang testigo kung sino po yung sumasagot? Kasi po kung nagtatanong ang isang katulad namin at dinidirekta yung tanong sa kanya, dapat siya po yung sumagot, di ba? Iwanan na po natin yung kung hindi nyo napansin. Ang ibig ko... Ito, gusto niyang palabasin na yung pagtatanong niya, ang sumasagot daw ay si Senator Ping Lacson na hindi sinagot ng mga reporters. Kasi nga, pansin ko yan eh, yung mga reporters parang napilitan lang umupo sa harapan nyo. Tahimik sila eh. So, nung ini-induce mo na magtanong yung mga reporters, hindi nagtanong. Pero naintindihan ng mga reporters yung gusto mong palabasin na bakit si Senator Ping Lacson ang sumasagot dun sa tanong mo. Actually, ang sinagot ni Senator Ping Lacson, yung kung papaano napunta ang dalawang witnesses na babae na yan diyan sa Senado. Yung general story kung bakit sila ang nag-witness diyan. Yun ang sinagot ni Senator Ping Lacson. Hindi mo mapipin down si Senator Ping Lacson sa mga ganyang klaseng pagtatanong. Hindi ka lang nakikinig kasi, Senator Marcoleta. Meron na kasi kayong konsepto, meron na kayong buong plano. Yung inyong report actually, gawa na yan December 10 pa. Inamin naman ni inamin naman ni Amy Marcos. At ikaw, hindi mo naman kinontra yung sinabi ni Amy Marcos na yan, prepared na December 10 pa. So ngayon, ang kilos nyo dyan sa Blue Ribbon Committee, naghahanap lang kayo ng butas. Naghahanap na lang kayo ng butas at ipipintas
kay Senator Ping Lacson. Dahil gawa na yung inyong sagot, gawa na yung inyong report na gusto niya ngang ilabas afterwards. Kaya hindi matino ang appreciation mo. Yung appreciation mo sa mga sagutan at sa yung mga appreciation mo sa pagtatanong at pagsagot ng mga witnesses, wala sa lugar. Kasi nga, may konsepto ka nang nabuo sa mind mo, December 10 pa, yung ginawa niyong dokumento, yung gawa niyong sagot. Kaya hindi matino yung reaction mo. Yung sinasabi mo na sumasagot si Senator Ping Lacson, yun naman ang gusto mong sabihin eh. Dahil sa makita mo naman kung gaano irespeto ng mga reporter itong si Senator Ping Lacson, hindi sila nagtanong. Nililid mo sila eh. You were leading them to answer your question dahil ang gusto mong marinig gusto mong isagot ng mga reporter, ang sumasagot sa tanong mo ay si Senator Ping Lacson. Hindi sila kumagat sa Sour Graper. Hindi sila sumagot. Dahil hindi nila kinagat yung style mo na gusto mong manggaling sa mga reporter. Mas nirerespeto ng mga reporter si Senator Ping Lacson kaysa sa'yo. Yun ang obvious. Pero ang isa pong importante doon na dapat napansin nyo, yung sinabi nilang address, 30 Tamarind Street. Kung napapansin nyo, yun ay bahagi ng paglalahad ni Saldico na sinabi niya yung isang 1 billion pesos ay doon i-deliver. Kasi yun ang drop-off point na sinabi, sabi niya, ni Martin Romualdez sa akin, diyan mo dalhin. So, Tamarind. Ang gusto ko sana dapat mayroong mga tanong pa doon eh. Bakit hindi natin tawagin kung sino yung may-ari? Nasaan yung kontrata, nasaan yung discontract? Di ba? Nabanggit lang ang pangalan ni Martin Romualdez, natapos na kami. Again, mali itong sinasabi ni Marcoleta na nung mabanggit daw yung pangalan ni Martin Romualdez, tapos na kami. Hoy, Marcoleta, naandyan ka personally sa hearing na yan. Bakit ikaw hindi mo pin-down? Bakit hindi mo pinagtatanong? Sabi mo, umiwas na or hininto na. Nandyan ka eh. Ba't wala kang ginawa? Kung talagang gusto mong ipin down, kung marami kang tanong, bakit hindi mo ginawa? Talagang made na sa isip mo na maggagawa kayo ng report, babasahin yung report nyo diyan sa media later on, kaya hindi ka na makapag-react ng tama. Mali na yung mga pinagsasasabi mo dahil nga December 10 pa, meron na kayong reaction. May reaction na kayo dito sa gagawin pa lang na hearing. Gawa na. Kaya ngayon, mga pinagsasasabi mong reaction, mali. Isipin mo yan. Gusto mo ipin down. Gusto mong dalhin sa usapan. O gusto mong dalhin yung usapan na yung leader ng korupsyon na yan ay si Romualdez. Naandyan ka, bakit hindi mo pinin down? Bakit hindi mo pinagtatanong? Kasi nga, kukontrahin mo yung sarili mong reaction na ginawa nyo noong December 10 pa. Kung ikaw ay nagtatanong dyan. Kung ikaw ay kinontra mo yung mga tanungan dyan, kung ikaw ay nag-reaction dyan, baka makontra mo yung ginawa nyong minority report. Sinasabi mo, dapat ganito, dapat ganyan ang ginawa. Pero, hindi mo ginawa. Nandyan ka, Marcoleta. Anong ginawa mo? Bakit hindi nyo po ipinurso yun? Kasi as you correctly pointed out, dapat nadikdik din si Yusek Trajiv doon sa supposedly kaugnayan niya kay Yusek Bernardo. But hindi nyo po pinurso yun kahapon? Pati yung kay Maynard mo din po? Kasi hinihintay ko nga na sila dapat ang pagmulan ng pag-uusap. Yun! Yun ang tamang tanong. Nakita mo na? Very good yung tanong ng reporter. Bakit, Marcoleta, hindi mo pinurso yung tanong ngayon? Kay Trajiv. Naandyan ka naman. Very good na tanong yan. Ang sagot ko dyan, kung ako ang tatanungin, kasi nga, makukontra ni Marcoleta yung ginawa nilang minority report kung siya ay nagtatatanong dyan. Buong-buko si Marcoleta. Nakaredy na kasi yung kanilang propaganda. Tama yun eh. Ang dami mong reklamo, ang dami mong gustong palabasin, naandyan ka, present ka dyan, hindi ka nagtatanong, tinamaan ka na magaling, Marcoleta. Tama yung tanong ng reporter. Kung may susunod na hearing po ba, will the minority be willing to take the lead para ma-pursue yung ilang mga nakikita nyong butas doon sa hearing? What do you mean by that? Minority cannot lead, so it's the majority. I mean po, kayo po yung magpo-pursue lang doon sa mga points that you mentioned today.
Kung yan ang gusto nyo mangyari. That is the collective decision of the members, respectable members of the media. Gagawin namin kung yan ang gusto nyo. Talaga naman. Itong drama talaga ni Marcoleta. O ngayon, para bang ang sinasabi niya, susunod lang sila doon sa mga reporter. Kung yun ang gusto ng media, sige, itatanong ko na yan. Ano ang kwenta ng pag-upo mo dyan sa Blue Ribbon Committee kung hindi ka magtatanong? Ngayon sasabihin mo, o sige, kung yan ang pleasure ninyo, gagawin ko yan. Yung pagtatanong. Ako ang magpupursue ng mga tanong. Kita mo na? Kasi inaantay mo lang na ilabas yung inyong minority report para sa media, pang propaganda. So siguro nga sa next hearing, papapil ka na. Magtatatanong ka na. Kahit na anong mangyari doon sa mga tanong mo, na kukontra doon sa report nyo, ay at least nakapag-propaganda na kayo para doon sa mga DDS ninyong tagahanga. Isipin mo, parang ang sinasabi niya rito, o sige, yung ba gusto niyo itanong ko? Itatanong ko yan. Anong klaseng senador ka, Marcoleta? Pinapasweldo ko ng mamamayang Pilipino, ganyan ka mga tuwiran. Wala talaga. Sour graping ka lang talaga. So hanggang dito lang po muna tayo. Nakakabuisit ito sa Marcoleta. Masyado tayong ginagago ng dalawang senador na to. Akala nila, ganun kabobo lahat ng nakakita sa mga pinagsasabi nila. Akala nila, yung mga pinaggagawa nila, mga DDS lang ang nakakakita. Hindi nila iisip, nakikita rin ng ibang tao yung katangahan nila. Pero, I'm sure, yung mga tagahanga nilang DDS, tuwan-tuwa sa mga pinagsasabi nila. Pero tayo, kitang-kita natin na walang laman ang pinagsasabi nitong si Marcoleta at itong si Amy Marcos. Puro propaganda. Hanggang dito lang po na mga kapatid, mga kabayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. At mag-comment po tayo para tingin natin ating mga komento diyan sa mga pinag-aaksayahan natin ng pera. Itong mga ganitong klaseng senador na walang kakwenta-kwenta. Puro propaganda ang pinagagawa lang ng mga ito para sa kanilang pang-sariling kapakanan. Pakishare po natin para maraming makaalam dito sa mga ganitong klaseng senador na walang kakwenta-kwenta. Thank you so much once again, ladies and gentlemen, at mga kapatid, mga kababayan. Magkita-kita po tayong muli.